pag-usapan natin yung healing of the spirit. Okay, kasi spirit, soul, and body yung pinagagaling ng Panginoon sa atin, di ba? Okay, this is a very important message of truth. Very basic but profound. Okay? Hindi ko sasabihin na hindi nyo na narinig to. Narinig na natin to, pero ang Panginoon gustong sinasabi, pinapaulit-ulit sa atin para sa buhay na natin. Kasi walang halaga yung mga naririnig natin kung hindi natin yan ginagawa at hindi natin yan nararanasan. Amen po ba? So, obedience is better than sacrifice. Everything that you will do to the Lord is nothing if you are not correct and obedient before that. Sa Panginoon, ang importante yung kondisyon ng puso. Tama po ba? Kahit busy ka sa ministry, kahit ang dami mong ginagawang charitable deeds, no? If your heart is not aligned before God, all of those works are nothing. Amen po ba? Kaya ang gusto ng Panginoon, pagagalingin hindi lang externally, pati internally pinapagaling tayo ng Panginoon. No, paano gumagalang isang tao, ang espiritu ng isang tao? Okay, we got healed spiritually when we experience spiritual regeneration in our born-again experience. Kapag ikaw ay na-born again, pinagaling ng Panginoon ang iyong espiritu. Actually, binuhay. No? Regenerated. Ang espiritu natin napatay dahil sa ating mga pagkakasala, kapag tayo po ay na-born again, ay pinapanganak na muli, nabubuhay. Kaya ang tawag sa atin, bagong nilalang. So, ibig sabihin, may bagong espiritu ka. Yung dating espiritu mo napatay ay nabuhay. No? Nabuhay dahil na ikaw ay na-born again. Ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, John chapter 3, verse 3, Jesus answered, Nicodemus, listen to this eternal truth. Before a person can even perceive God's kingdom, they must first experience a rebirth. Ibig sabihin, you must be born again. No one enters, nobody can see the kingdom of God unless he is born again. Itong born again na ito, ibig sabihin, born in the spirit, born from above. Dati, nung hindi mo pa pinagsisisihan ng kasalanan mo, hindi mo pa pinananampalatayanan si Jesus bilang tagapagligtas na namatay sa krus para sa mga kasalanan at hindi mo pa siya pinapapasok sa buhay mo, ang espiritu natin ay patay. Patay. Dahil sa kasalanan. You're dead because of your sins. The Apostle Paul said. Okay? But when Jesus enters in, hallelujah, God has given you a new spirit, His Holy Spirit. At ikaw ay nabuhay spiritually. At ikaw ay bagong nilalang na. Ngayon yung espiritu na yon, kasi tatlong bahagyang tao spirit, soul, and body. Yung espiritu na yon, okay na, pinagaling na. You're going to heaven. Amen po ba? We are saved because we have been born again. We can see the kingdom of God. We can enter heaven. Pero may dalawa pang bahagi ng tao na kailangan pang i-deal ng Lord. Your soul and your body. Sabihin mo sa tabi mo, your soul and your body. Yung espiritu natin, na-born again na yan, hallelujah. Pero tumanggap sa Panginoon nanampalataya sa Panginoon merang assurance of eternal life. Pero hindi lahat ng nababorn again, maayos ang ugali. I'm sorry. Di ba? Kasi yung soul, pinaprocess ng Lord dyan. Yes, you have been saved. Maramdaman mo yung Holy Spirit. Meron kang assurance of salvation. Sinasabi mo, Kristiyano ka na. Sinasabi mo, born again ka na. Di po ba? Nag-minister sa espiritu mo na ikaw ay ligtas na. Pero, yung ating character, no, yung ating pag-uugali, ay nililinang pa ng Panginoon. Kaya, hinihil din ang soul. Kaya ang healing, spirit, soul, and body.